Magandang araw sa atin lahat. Narito tayo ngayon upang talakayin itong nagaganap na impeachment ni VP Sara. Bali kakatapos lang ng pre-trial. So kaso ang gusto mangyari ng prosecution panel ng HOR nila Kong Luistro ay buksan itong BIR box ni VP Sara. So medyo technical kasi dyan kaya hindi pwedeng galawin basta-basta yan. So tatalakayin natin yan at hihimayin kung bakit hindi siya pwedeng galawin basta-basta. So isa sa tatalakayin rin natin itong ginawang pagkaso ng NBI Director Matibag kay former Congressman Mike Defensor. Bali kinasuhan siya ng human trafficking. Ang problema rito hindi lang siya, pati ang asawa at mga anak niya. So tatalakayin natin kung talaga bang totoo yung sinasabi pinaparatang ni Director Matibag kay former Congressman Mike Defensor. Pero bago tayo mag-umpisa, request ko lang ay wag nyo pong skip yung ads, tulong nyo na lang sa akin yon at wag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share kaganapan dito sa ating bansa, especially sa gobyerno. So ngayon, dediretso tayo dito sa naging press con nila Congresswoman Luistro. Ayan. Well, unang-una, kagaya ng binanggit kanina ni Chair Jinky, dun sa marking of evidence sa isang dokumento, kung pwede naman po na both yung prosecution at saka yung defense, sa isang dokumento pwedeng magmarkahan na parehas dyan para maka-save tayo ng oras. Pero pinilit pa rin po nila na magmarka sila ng sarili nilang dokumento sa Natural, ipipilit lang defense yan. Hindi naman sila pwedeng sumang-ayon sa inyo di parang pinatalo na nila yung kliyente nila, si VP Sara, di ba? Saka hindi naman biro yung pinapasok nyo. Impeachment yan. Isa sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno ang gusto nyo tanggalin kay VP Sara. Diba? Hindi biro yan. Kailangan talagang masusi ang pag-aaral dyan. Masusi ang bawat mga hakbang nyo na gagawin dyan. Diba? O katulad nyan, hindi nga sabay diba? Yung pagmamarkings So minatuklasan na kulang na dokumento. Sa inyo pa, kayo ang nag-i-impeach kay VP Sara na dapat kayo ang kompleto sa dokumento. Diba? Kasi ganyan ka-critical Kailangan mong busisiin bawat dokumento. Hindi mo pwedeng pagsabay-sabahin yan. Ang kinakatwiran nyo, pareho naman ng dokumento. Kahit na pareho, kagaya niyan, may kulang na dokumento. Kung pinagsabay nyo yan, mapapansin kaya yung kulang na yan? Diba? Napaka-importante ng ginagawa nyo. Hindi yan basta-basta. Ang gusto nyo kasi, madaliin. Madaliing ma-impeach si VP Sara, diba? Para absuelto na kayo. Diba? Kasi sino ba may utos niyan? Ang administrasyon? Diba? Yan kasi ang pananagutan nyo sa administrasyon. Kaya ang gusto nyo, mapadali ang proseso. Yun naman ang hindi pwedeng mangyari, na tama ang ginagawa ng legal team ni VP Sara, na hindi minamadali. Kasi kailangan busisiin yan. Baka mamaya, merong mga dokumento dyan na gawa-gawa lang, diba? Hindi natin sila pinagbibintangan. Baka lang, diba? At least malalaman ng defense team ni VP Sara na, meron silang gantong dokumento, i-verify nga natin to, diba? Nag-uumpisa pa nga lang, may natuklasan na tapos gusto nyo sabay pa. Parehas lang naman ang nilalaman at content nitong dalawang dokumento. So, kagaya ng kaniyang binabanggit, kung halimbawa yung pagmamarka ng isang dokumento tumatagal ng 5 minuto, nadodoble. Kasi bukod sa pagmamarka, pipirmahan pa to. I-impeach nyo si VP Sara, tapos ngayon magre-reklamo kayo kung tumatagal. Diba? Nonsense yung sinasabi nyo. Pangatawanan nyo yan. Gusto nyo ma-impeach si VP Sara Dumaan kayo sa proseso. Huwag kayo tumulad sa sinasabi ni Rapi Tulfo na cut the process, 'di ba? Yan ang tamang proseso. Yan ang procedure, 'di ba? Naalala ko tuloy si Senator Rapi Tulfo. Sinabihan niya kasi yung colonel doon sa isang police station na cut the process daw. Tanggalin agad yung police. Ang sabi ng police, meron tayong procedure na sinusunod at batas. Hindi ko pwedeng pakialaman yan dahil kailangan magdemanda nung pag-aakusa. Anyway, balik tayo rito. ng mga both ng prosecution and defense at saka ng mga doon sa impeachment court. So, dumadami at humahaba yung proseso, nadodoble. Natural lang madoble yan. Kasi yan ang tamang pag-aanalisa sa mga dokumento, pagsisiyasat sa mga dokumento. Iisa-isahin mo talaga, 'di ba? Kung nagmamadali kayo, edi i-cancel nyo na yung impeachment, umatras na kayo, papasok-pasukin nyo yan, magrereklamo kayo na tumatagal. 'Di ba? Common sense. Pero kung sabi po ni Attorney Poa kahapon, may incident po daw sa markings na nagkulang po daw yung document nyo ng isang page. Isolated lang po yun, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Kaso nga natagpuan nga kulang paano kung may magkulang pa ulit dyan, 'di ba? Yun ang problema. Kaya iniisa-isa yan para masiyasat ng mabuti.
'Diba? Nagkulang na nga maaring meron pang ibang kulang dyan. Nangyayari naman po yan. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Joel, ha? For DEPs, document evidencing payment, no? For OVP and DepEd, we're talking about 1,900 plus for DepEd and 2,000 plus for OVP. 4,000 in total, no? So, mamarkahan niya ng prosecution individually. And then because they refuse to agree that we mark in the same document, then they have to mark as well those 4,000 exhibits which likewise form part of their document. Reklamador pala kayo Dapat hindi nyo inimpeach si BP Sara. 'Di ba? Kagaya ng sabi ko, alam nga naman sumunod sa inyo sa gusto nyo yung legal team ni BP Sara. Para namang binenta nila yung kliyente nila sa inyo. Ganun lang common sense, 'di ba? 8,000 in total ang DEPs. Ay, wala kayong karapatang magreklamo kasi ginusto nyo yan, 'di ba? Ginusto nyo yan na i-impeach si BP Sara. Ngayon, harapin nyo yan, 'di ba? Kung ganyan ang proseso pagtiyagaan nyo. Kung talagang desidido kayo. Kung nakikita nyo tumatagal ang tinatamad na kayo, nagrereklamo na kayo, 'di ba? Hindi tama yung pinapakita nyo, 'di ba? Parang ang sinasabi nyo, kailangan bilisan natin para ma-impeach na si BP Sara. Hindi yan ang tamang proseso. Ang tamang proseso, sinisiyasat ng mabuti, inaaral ng mabuti, tinitignan kung ano yung mga kulang. Yun ang tamang proseso. Pero mo, hindi ka na nga pumupunta ng umaga, umuwi ka na agad Kaya tumagal yan, hindi kayo tumulong sa markings. 'Di ba? Sinasabi yan ng legal team ni BP Sara. Maga lang sila pupunta. After ng press con, uuwi na. Kaya nagrereklamo itong private prosecution na kulang sila sa tao. 'Di ba? Kasi inuuwian ng mga public prosecution Kagaya ni Congresswoman Luistro. Siya ang pinipinpoint doon, 'di ba? Baka nga raw hindi niya naintindihan, sabi ng abogado ni BP Sara 'di ba? Baka hindi lang niya naintindihan na sila ang kulang ng tao, hindi kami. Kasi kami kompleto, sabi ng abogado ni BP Sara, 'di ba? Kaya tumatagal, hindi kasi kayo tumutulong. Kongs Mary Monreyes po from One News. Makikitanong lang din po sana, di ba po part ng pre-trial brief po ng prosec yung box? Tama po ba? That's correct. Okay po. So how does it work po ba? Nabanggit nyo dapat magpirmahan. So since hindi pumayag ang defense, walang pirmahan nangyari po tungkol doon sa box to be marked. Well, wala namang permahang mangyayari, no? Except that they manifested their intention to file comment, which we interpreted as objection. Nagpasya ka na agad sa sarili mo na objection yon. Ano ba sinasabi ng batas? Ito papakita natin Ang sinasabi ng batas about dyan, ayan, hindi mo pwedeng buksan basta-basta yung box, 'di ba? Kung hindi kinakailangan. Ayan, dito lang natin ilagay sa baba. Submission of pertinent information to Congress. The provision of Section 270 of this code to the contrary, notwithstanding, the Commissioner shall, upon request of Congress and in aid of legislation, 'di ba? Pwede mo lang siyang gamitin, buksan in aid of legislation kung makakatulong sa paggawa ng batas. Kaso hindi mo rin siya pwedeng buksan sa sa public. Kailangan buksan mo siya in executive session, 'di ba? Yan ang sinasabi ng batas. Kaya ang gusto mo na naman mangyari, i-bend ang law, 'di ba? I-bend na naman ang law. Puro na lang pagbe-bend ng law ang alam nyong gawin. Hindi kayo dumaan sa tamang proseso. Ayaw na ayaw nyong dadaan sa tamang proseso. Ang gusto nyo, bypass dito, cut the process, 'di ba? Nakalagay diyan in aid of legislation, pwedeng buksan ang BIR box. Kung ano man nakalagay doon na confidential, pwede siyang buksan in executive session, 'di ba? Kung kinakailangan, in aid of legislation sa paggawa ng batas, 'di ba? Yun yung punto doon. Kayo pilit na buksan yung box na yan. Tapos sasabihin nyo, para sa amin objection yun, yung sinasabi nilang pag-comment. Abogado kayo, hindi nyo alam yan, 'di ba? Saka wala na sa kamay nyo ang desisyon. Nasa Senado na ang desisyon. To our position to open the box. But to your question earlier as to whether that box is part of the pre-trial brief and the manifestation, yes, they are part. Not only the contents, but even the sealed box itself. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi siya namarkahan. Well, for the record lang din po for soundbite. Hindi naman porket hindi siya namarkahan ngayon, out of the presentation na po siya. It will be subject to the judgment, prerogative of the impeachment court. But of course, ito po ay karapatan ng sambayan ng Pilipinas. Huwag nyo nang gamitin ang sambayan ng Pilipino. Kayo-kayo lang ang nakikinabang dyan. Ang gusto ng sambayan ng Pilipino, imbestigahan ang flood control. Dahil 1.8
trillion ang ninakaw ng mga kongresista, senador, pati ng admin doon. 'Di ba? Sabi ni Martin sa executive branch daw. Di natin alam kung sino doon sa ehekutibo, 'di ba? 'Yun ang gusto malaman ng taong bayan. Hindi yung impeachment ni Bibi Sara na kakarampot, gapatak lang ng luha yan sa isang tubig na drum, 'di ba? 125 million kumpara mo sa 1.8 trillion, 'di ba? 'Yun yung pinupunto ng taong bayan, 'yun ang gusto namin malaman. Pino, na makita kung anong nilalaman ng box. Hindi po kami naglakas ng loob sa House because we understand that we are not impeachment court. But we have the highest regard to the impeachment court na dito makikita na ng sambayanang Pilipino ang laman ng BIR box. But to our surprise, tinanggihang buksan at tinanggihan ding markahan even the sealed box. Sinungaling yan. Ito, papakita natin. Hindi sila tinanggihan. 'Di ba? Hindi kayo tinanggihan. Panoorin natin to. Talaga si Luis Ro, gawa-gawa kwento Sinungaling. Court ng impeachment court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because 'Di ba? Wala siyang na-receive na motion and request. now there's a difference with what they've said in the manifestation. The manifestation with the request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag diba? ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya ring tumatayong clerk of court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Wala silang natanggap na request para markahan yung mismong box. Sino ba talaga sa prosecution o defense ang sumusunod, 'di ba? Hindi pala kayo nag-request Kung Luis Ro 'di ba pinabulaanan na agad kayo ng kakampi nyo. Kakampi nyo yan Labo-labo na naman kayo. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ng box na naglalaman ito ng confidential tax records. Bawal buksan ang box dahil may batas, 'di ba? Confidential tax records ang laman ng box, 'di ba? Hindi mo siya pwede basta-basta buksan in aid of legislation sa paggawa ng batas. Sa executive session mo siya bubuksan. Ito impeachment to 'di ba? Buong Pilipinas, buong mundo makakapanood nito. Labag sa batas 'yan kapag binuksan niyo yung box na 'yan, 'di ba? Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Impeachment court, pero sa tingin ko, ikukonsidera rin nila yan na wag buksan kasi labag nga sa batas yan. Kaya wag nyo nang ipilit, 'di ba? Maraming tututol diyan, 'di ba? Yung mga Bendalo group na sa Senado, 'di ba? Tuloy tayo dito kay Director Matibag, yung ipinaparatang niya kay former Congressman Mike Defensor. Matindi ang paratang dito kay Mike Defensor. Panoorin natin tong interview. Dahil po sa pangalawang slide na yan, makikita po natin, nasa na yung sa slide pa, yung may mga pregnancy kit. Ayan, nandiyan dyan po makikita natin, may pakikita po kung ano ang mga ginawang mapapakita po natin na paalala kung ano nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila ay exploited. Ayan po, nakalagay, barado yung lababo. Bakit po barado? Sapagkat lagi na siyang nasusukahan yung mga babae. Ang sinasabi ni Matibag dito, human trafficking. So, ibinebenta yung mga babae sa kung sino-sino. Nakakalimutan ni Matibag na KTV bar yun, 'di ba? Natural may babae ron. Kahit sa movie napapanood natin, 'di ba? Yung mga bar, merong mga babae, mga entertainer. Yun yung sinasabi niya, yung pinupunto niya. Na akala natin, matatagpuan lang yun doon sa property ni former Congressman Mike Defensor. Ang dami-dami sa NCR niyan, sa Maynila niyan. Ang dami-dami sa sa Pasay. Nalalasing, they're forced to mingle, uminom po ng mga alcohol at malasing. Ang problema dito kapag sinabi mong pwersahan na painumin, makakakita ka ng bakas sa mukha ng babae na may pasa, na may sugat, may mga cuts. Pero nung nirescue nila yung mga babae na nakuha nila, walang kagalos-galos. Diyan po, may mga gamit na pregnancy test para tingnan po yung kung sila ay buntis. Madami po sa kanila mga single mothers na nag-aana gustong kumita ng pera. Sa'yo na nanggaling na gusto kumita ng pera kaya nandiyan. 'Di ba? Yun ang point Yan ang alam nilang hanap buhay. KTV.
sa Avenida, sa Mabini. Ang dami niyan. Bakit yan lang kay Congressman Mike Defensor ang inuli mo? Meron din sa Makati niyan, sa Red Light District. Ang dami niyan sa Pasay, sa Okada. Merong mga ganyan, 'di ba? Kagaya ng banggit ni former Congressman Mike Defensor, City of Dreams. Ang daming mga KTV sa buong Pilipinas. Hulihin mo lahat para patas, 'di ba? Anong ibig sabihin po nito? Vulnerable po sila at sila po ay na-expose gabi-gabi sa ganitong uri ng working environment. Ang sinasabi po rito kahapon ni Ginoong Mike Defensor, wala daw namang pilitang nangyayari. Pero pag makita po ninyo yung exploitation, yan pong second slide dito, makikita ninyo, nandiyan dyan po ang patunay na exploitation. Mga kababaihan, mga nanay na dalaga, na inalok para sa sexual na pang-aabuso sa loob. Alam mo, choice nila yan, Director Matibag. Nag-apply sila dyan ng trabaho. Pumunta sila dyan eh. Ang hindi mo sinasabi, eto para sa kaalaman nyo, ang hindi niya sinasabi kung dyan nakatira. 'Di ba? Kung nakakalabas ng compound. 'Di ba? Yun ang hindi niya sinasabi. Kasi doon natin mapapatunayan kung human trafficking ba talaga yung pangyayari. Kasi ang pagkakaalam natin sa human trafficking, nakakulong ka doon. Hindi ka pwedeng uminom, hindi ka pwedeng mag-CR basta-basta. Andun ka lang sa kama. Papasok ang lalaki. After ng lalaki, may papasok ulit na iba. Yun ang human trafficking na sinasabi niya. Eto, umiinom pa nagtetest pa, nasusuka sa CR. Ibig sabihin, malaya sila. 'Di ba? Malaya sila. Pangkaraniwang bar yung sinasabi niya. Ang human trafficking, binubugbog, pinagkakakitaan. Sa madalit salita, sindikato. 'Di ba? Nakita nyo ba yung lugar ni Congressman Mike Defensor? Iba-ibang mga restaurant na nandoon, establishment. Tapos eto pang di niya sinasabi. Merong nag-invest na cabinet secretary doon sa negosyo na yon. Meron pang isang senador na investor doon mismo sa pag-aari ni Congressman Mike Defensor. Bakit ayaw mong sabihin? Dapat dawit yon, 'di ba? O bakit hindi mo dinawit dahil kakampi mo, 'di ba? Yun kasi ang totoo. Yun ang totoong Kumbaga, ang human trafficking, sinasaktan yung mga tao. Hindi pinapakawalan, doon lang sila nakatira, 'di ba? Ang pagkain nila lugaw lang araw-araw. Hindi sila nakakakain ng maayos. Yung mga hinuli niya kung nakakauwi pa ng bahay kung nakakauwi ng bahay yon at human trafficking yung pinapasukan nila, di na babalik yun dun. 'Di ba? Common sense. Ano ba ang gustong gawin talaga ni Director Matibag? Kagaya ng sabi ni Congressman Mike Defensor, sila kasi ang nangunguna na magsalita sa flood control. Pinangungunahan nila, binabanderahan nila yung flood control na yan para maulit yung investigasyon. 'Di ba? Kasi pilit pinagtatakpan yung flood control na yan na napakalaki ng pinagkakitaan nila dyan sa flood control na yan na dapat ginagamit yun sa mga proyektong pambayan sa mga syudad, pinantutulong sa kalamidad, pinantutulong pang-upgrade ng mga gamit ng kabataan sa eskwelahan, pinapagawa ng mga school, hospital, yun dapat yun kung hindi nila ilalagay sa flood control, ibili na lang nila ng gamot, kaso ang nangyari binulsa, di ba? So tuloy tayo. Ng isang establishmento na iniligtas po noong ika-21 ng Abril ng NBI, ng local government ng Pasig at ng social worker development po natin. Hindi po sila numero lamang. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nandirito. Sila ang dahilan kung bakit hindi tayo titigil sa pagtatapos sa raid na ginawa at pagresyo, kundi susundan po natin ito ng kaso upang mapanagot ang mga dapat po managot. Good morning po, Director John Consulta po from GMA News. Sir, regarding po dun sa pinakita niyo po mga pictures po kanina, we've seen na meron po mga contraceptives at meron din pong pregnancy tests. Pwede niyo po bang ikwento sa amin, sir, ano ba yung nasa likod po nun? Ito po ba yung kanya-kanyang dala ng mga babae o meron pong taong nagbibigay po talaga para po sa kanila? Kung makita niyo naman po, nakapakete ito ng uniform So galing po ito mismo doon sa establishmento. So ibig sabihin, legal yun. 'Di ba? Maayos yung yung establishment. Binibigyan sila nun. Syempre KTV bar yan, ano ba aasahan mo diyan? 'Di ba? Saan ka makakakita? Walang mga babae sa isang bar. Sige nga. 'Di ba? Napaka-imposibleng human trafficking yan Napakarami, biro mo napakalapit sa NBI diyan sa Mabini, sa kung saan-saan pa, sa Recto, ang dami. Mga bata pa nga bakit hindi nyo hulihin? 'Di ba? Bibigay sa kanila po dito. At nung ginawa po natin yung raid at rescue,
tumambad po sa atin. Ang sabi niya pa kanina, mga single mom. So nasaan na yung mga bata? 'Di ba? Ibig sabihin, itong mga taong ito na nagtatrabaho doon, mga babae nagtatrabaho sa bar, nakakauwi pa sa kanila. Kapag sinabi mo kasing human trafficking, hindi ka na makakauwi sa inyo. Doon ka nakatira sa bar. Hindi mo pwedeng makita pamilya mo. Wala kang cellphone. Kinulong ka na doon. Hindi ka pwedeng lumabas ng compound. 'Di ba? Yun ang human trafficking. Bakit nakakauwi pa tong mga taong to? Yung mga babae nagtatrabaho doon. Kakatwira nila, barado na raw ng suka. Baka mamaya hindi lang nalinis. Yung lababo, yung inidoro. 'Di ba? Nasa isang kwarto ka lang. Bawal ka makisalamuha sa iba. At ang customer mo, sunod-sunod yun. Kagaya ng mga napapanood natin sa mga movie, ganun ang human trafficking. Bakit magkakaroon ng anak yung mga babae ron, mga single mom? 'Di ba? Paano nangyari yun? Nakakabalik-balik sila ron. Ibig sabihin, walang human trafficking na nagaganap. Isang palabas lang to para sa pang-o-oppress. 'Di ba? Yun ang understanding ko, yun ang analyze ko. Kasi base sa mga pangyayari, titignan nating mabuti is nakakauwi yung mga tao Nabibigyan sila ng mga pagkain, sapat na pagkain, nakakakilos sila ng maayos. May mga pasaba yung mga tao yun, yung mga babaeng yun, may mga pasaba sa muka, may mga sugat ba sa muka, sa katawan, 'di ba? Dapat may medical legal yun, napamedical yun. Kasi ipapasa mo yun sa report Part yun ng ebidensya, kailangan may medical legal. Bakit wala tayong nakikita o naririnig na sinasabi ni NBI director na yung mga babae nga to tagtad ng pasa sa katawan, bugbog sarado, kawawa naman. Ba't walang ganun? Ba't puro property ang usapan? Bakit property? Para diin lang si Congressman Mike Defensor, ganun ba yon? Ayan base lang to sa pag-aanalisa natin. Diba kasi kapag sinabi mong human trafficking, ang involved dyan, tao, hindi property. Saka na yan. Ang ibibida mo sa kwento dapat dyan, yung mga taong nasaktan na abuso. Anong pang-aabuso ginawa? 'Di ba? Dapat may mga pasayan, may mga tali sa kamay yan, bakas ng tali, ginupit-gupit yung buhok, dapat may mga ganun. May sugat sa tenga, may sugat sa mga iba't ibang parte ng katawan, 'di ba? Ganun. Bakit wala tayong naririnig na ganung mga senaryo sa kwento ni Director Matibag? Kasi hindi naman yan human trafficking. False accusation yan. Pang-o-oppress dahil pinaninindiganan ni Congressman Mike Defensor yung sa flood control investigation. Diba? Kagaya ng sabi niya ni Mike Defensor. Yun kasi yung pinopoint lang natin. Hindi naman natin siya ko-questionin kung totoo yung sinasabi niya. Diba? Baka nga kampihan pa natin yan Diba? Kasi kung may human trafficking talaga, bakit natin kakampihan si Kong Mike? Labag sa karapatan ng tao yung human trafficking Yung pinupunto niya kasi, yung establishment, doon siya nag-focus kung kanino yun. Understood na yun kay Congressman Mike Defensor yun. Ang concern ng human trafficking, yung human, yung tao, 'di ba? Dapat may medical legal 'yan, 'di ba? Napamedical nyo 'yan. Kung talagang inabuso 'yan doon. Yun ang focus dapat ng investigasyon, hindi yung property, 'di ba? Nakita po natin yan at alam ko po, nandiyan din po kayo nung pinasok natin yung establishmento na yan. Bukod po dito sa angulo ng human trafficking, we also noted, sir, na meron din pong presensya ng droga. Ito po ba din, sir, ay sinisilip din po ng NBI regarding sa accountability po ng mga may-ari pong inabutan po doon? Well, yung nahulihan po natin doon na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, kinakasuhan na po yan. At yung angulo, kung may kinalaman yung establishmento, idadagdag mo yun sa kaso, syempre. Sa kanya yung establishment niya yun 'di ba? Ang focus mo nga kasi establishment hindi tao para madiin yung may-ari. atin pa pong patuloy na imbisigan at palalawakin yan. Palalawakin niya raw, 'di ba? Ibig sabihin hanapan niya ng butas, 'di ba? Malinaw lang po talaga rito, mula po nung itinayo yung establishmento, ang malinaw na krimen dito ay yung talaga pong qualified human trafficking. Alin doon? Human trafficking, kunulong lang, wala nasaktan. Paano mo ngayon may establish na human trafficking yon? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na human trafficking yan yung ginagawa mo, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin ganun Paano nagkaroon ng single mom doon? Nakakauwi sa anak niya. Paano siya nagkaanak? Kasi kapag human trafficking, hindi yan pwede lumabas ng kwarto, forbidden. Kasi makikita ng mga tao sa labas na bakit ganun yon, bakit ganto, bakit ganyan. Tatawag sa pulis yan. Wala kayo nakitang mga kama-kama.
ang pinasok nyo, diskuhan. Kung talagang pagbebenta ng laman, yung ginagawa ng mga babae doon, dapat nakaiga lang sila sa kama, yun ang human trafficking. Nakita nyo, nakikisalamuhan, nakitable Natural yun sa mga bar. Kapag nanood tayo ng mga movie, ganun rin na nakikita natin, kaya alam natin yan. Kahit hindi tayo nagbabar, nakikita natin sa mga movie, ganun Alin ang human trafficking doon? Malaki ang pinagkakaiba ng human trafficking sa mga nagtatrabaho sa bar. 'Di ba? Kapag sinabi mo kasi nagtatrabaho, choice nila yon na doon sila magtrabaho. Choice nila yon. Pero kapag sinabi mong human trafficking, hindi nila choice yon. Kinidnap sila, or nag-apply sila sa isang kumpanya na hindi nila alam, yun ang kakabagsakan nila, yung human trafficking na yon. Ngayon hindi na sila makalabas. Ito ang focus ni Director Matibag, yung establishment Alin ba mas mahalaga, yung buhay ng tao, yung establishment? Paano naman natin nasabing pamumulitika? Kagaya ng sabi natin, bakit mo pinopokus yung establishment at yung may-ari ng establishment? Imbis na yung mga tao, bakit mo ayaw ikwento kung ano ang pinagdaanan ng mga tao, kung ano nasaksihan ng mga mata ng mga NBI agent? Sir, dapat, 'di ba may report dapat yan na, sir, ganto yung isang babae na kuha natin, ganto ganyan, maraming pasa, ganto ganyan, sira yung damit, tapos nakita natin sa medical legal is medyo namamaga yung ganto niya, gantong part ng katawan, pati yung dibdib niya, ganto nangyari. Yun ang human trafficking, yun ang legitimate, 'di ba? Na ebidensya sa operation nyo. Ba't wala kami naririnig na ganun? Opo. Sir, dun po sa naging tugon ni former Congressman Mike Defensor kahapon sa kanyang Facebook post, kanya po binabanggit na tila sila lang talaga yung tinutumbok ng investigasyon at parang ang sinasabi po niya, hindi po nabibigyan pansin yung ibang mga may involvement po sa operasyon ng kanila pong kumpanya. At maliwanag po niya, sinabi po doon yung isang di umano cabinet secretary at isang senador. Sa inyo pong sipat. Yan pa, common sense lang yan. Cabinet secretary, kalaban yan ni Mike Defensor. Pero naka-invest sa kanya. Sa tingin mo itataya ng cabinet secretary yung posisyon niya? Na alam nung cabinet secretary may human trafficking doon? Na pwedeng ibulong agad kay BBM? Tas yung isa senador pa. Ganun kasimple yung logic Kumbaga, ang nangyayari kasi, inililigaw nyo yung mga tao. Hindi nyo dapat ginagawa. Po, Director, meron po bang katotohanan yung kanyang sinasabi? Well, ang sinusundan po natin sa ating investigasyon palagi ang ebidensya. Malinaw naman po yung ating inilatag dito. Ito po, itong mga ebidensyang pinilatag natin, galing po to sa SEC, galing po sa ating local government ng Pasig. Wala naman po. Kita mo, ang binabanggit niya yung mga papeles ng property. Basta yung tao. Ang concern namin dito, yung tao, kasi sabi nyo, human trafficking. Ba't ayaw nyo banggitin yung sitwasyon ng tao na nirescue nyo? Kung lumalabas na ibang pangalan, kundi pangalan po nila Mike Defensor at pamilya nila, nakita nyo naman po yung mga porsyento ng pagmamayari at kontrol. Oh, kita nyo na, kinalkal nyo. Diba? Kinalkal nyo yung pag-aari ni Mike Defensor. Anong kinalaman sa human trafficking yan? Kung talagang matibay ang ebidensya nyo na human trafficking yan, hindi mo kailangang kalkalin yan. Hindi mo kailangang kalkalin kung ano-anong mga company yan. Kasi doon pa lang na merong abuso na babae. Kahit isa lang yan, matibay na yon. Sapat na yon para ipakulong yung tao. Sapat na yon, 'di ba? May batas tayo ng BAW Oh, violence against women, meron tayong matindi yun. Ng mga kumpanya, sa kanila lang naman po lumalabas. Ngayon, kahit magturo po siya ng iba, hindi naman po depensa yun. O, kita mo na, puro company ang usapan, hindi to human trafficking. Political persecution pwede pa. Sa nangyaring krimen na porke may kasama kang iba na hindi napasama, wala ka ng kasalanan. Yung pong ganung paliwanag, hindi po Hindi sa sinasabing walang kasalanan. Ang sinasabi ni Congressman Mike Defensor, to be fair, dapat imbestigahan rin sila. Kasi part sila ng company 'di ba? Kung iimbestigahan mo ko, imbestigahan rin sila. Investor sila 'di ba? Maaring may makuha kang makapagbibigay sila ng mga impormasyon na mapapatatag yung ebidensya mo laban sa akin. May mga ganung posibilidad 'di ba?
Bakit si Congressman Mike Defensor lang? Kaliwa-liwanag nun. Siya lang at ang kanyang pamilya. Wala nang iba. Walang nadamay na cabinet secretary, senador, wala. Siya lang, di ba? Puro katanggap-tanggap po sa korte, ano po. Yung pangkaraniwan sindikato nga nagtatago eh. Tapos si Congressman Mike Defensor di niya maiisip yun kung sakaling totoo, di ba? Uusapan po natin mga pinalitan na hindi angkop doon sa disenyo ay yung sa loob. At nakita naman natin Malay mo kaka-renovate lang, hindi pa nakakapagpasa, 'di ba? Pinangungunahan mo kasi agad eh. Hindi 'yun sapat na ebidensya para sabihin mo na may possible human trafficking doon sa area na 'yon, doon sa negosyo na 'yon, 'di ba? Hindi 'yun eh. Kapag minaabusong babae, kahit isa 'yun, sapat na ebidensya 'yun. Matibay pa 'yun, 'di ba? talaga na merong nakatagong hagdanan, nakatagong pinto. Anong kinalaman ng hagdanan sa human trafficking? Wala ka naman nakitang mga private room, 'di ba? Na merong nagda-drugs talaga. Yung talagang talamak ang droga, maaaring may nagdodroga. Pero nakita mo mismo sa bar, 'di ba? Yung supposed to be na design na hindi naman daanan ng sasakyan, nilagay nilang daanan ng sasakyan. Hindi mo nga alam kung kaka-renovate lang eh. Hindi pa nakakapagpasa ulit ng bagong blueprint eh, 'di ba? May mga ganong kasing sitwasyon, 'di ba? To make it convenient to cater to the customers nung KTV po na kanilang ginagamit. Last na lang, sir. Doon po sa qualified trafficking, lahat po ba ng mga opisyal ng clay point ay pasok po doon or meron po pagkakaiba-iba sa kanila pong accountability? Binanggit ko po yan kanina, may pagkakaiba-iba po. Sabi ko nga po, doon po kay Mike Defensor at Julie Defensor, qualified trafficking in person sa ilalim ng Section 4E at L. Pinagloloko na tayo nito ni Director Matibag. Ang usapan na nila dito property. Simula nung pagkatapos niyang basahin yung ano niya eh, papel niya. Property na usapan, ganto ganyan. Ito po property po nito, gantong company, sa kanya rin po to 75%, sa kanya po ganto ganyan. Ang usapan dito kapag human trafficking ang sinabi mo, tao ang pag-uusapan, hindi property, 'di ba? Kayong nanonood sa akin, kayo ang humusga kung hindi totoo ang sinasabi ko. Kaso human trafficking, tapos sasabihin mo establishment. Bago nga pala tayo magtapos, nagpapasalamat po ako ng napakarami sa inyo sa patuloy niyong pagtitiwala at panonood sa ating mga pagre-react at pagpapaliwanag, pag-a-analyze nitong mga kaganapan sa ating gobyerno. At sana huwag niyo pong kalimutan muli mag-subscribe, like, and share. And please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.